Sa panahon ngayon, mahalaga may peace of mind ka. May mga nababasa akong comment. Ano nga ba dapat ang kailangang gawin para tama ang pag-i-invest nila? Sa pag-i-invest, para lang din tayong magtatayo ng bahay. Kailangan nating sundin yung blueprint para tama yung pagtayo noong bahay na yon. So, syempre, sa ating finances, ang pinaka-foundation ay ang pagkakaroon ng healthcare. Mahalaga na dapat bawat tao ay merong healthcare coverage kasi nga, sa panahon ngayon, mahal magkasakit. At pangalawa, dapat properly protected or sufficiently insured ang isang tao. Kumbaga sa bahay, ito yung haligi na dapat meron para maitayo ng matatag. At pangatlo, kailangan yung mga utang ay kailangang nabayaran. Na wala na zero out na, para tuloy-tuloy ka sa iyong pag-ipon at pag-i-invest. Ang utang kasi para yung anay. Para sa isang bahay, di ba? Na kung saan kapag maraming anay, hindi talaga mabubuo yung bahay kasi nga nasisira noong utang or anay. At pang-apat, kailangan meron kang emergency fund. Mahalaga na meron talagang nakaset aside na pondo para sa mga senaryo na hindi inaasahan katulad na lamang ng mabagyuhan or masunugan or mawalan ng trabaho, masiraan ng bahay, masiraan ng kotse. Kapag ang isang tao walang emergency fund, saan siya pupunta? Mangungutang. Kaya kung magtatrabaho ka, pambayad lang ng utang, sa tingin mo, tuloy-tuloy ka ba sa iyong pag-iipon? Tuloy-tuloy ka ba sa iyong pag-i-invest? Of course not, kasi cycle lang yon. Kaya mahalaga, meron kang pondo na nakalaan for emergency situations. At saka ka lang maglagay ng pera sa investment kung meron ka na nitong mga mahalagang financial blocks. Kasi may mga tao, ang ginagawa nila, ay gusto kong mag-invest. Saan ba magandang mag-invest ngayon? So, naglagay sila ng pera sa investment sa mutual fund, or sa stock market, sa real estate, investment sa negosyo, investment sa mga kotse, investment sa bahay, na tinitirhan naman, at ang nangyayari, walang man lang insurance, o may utang, di ba? Tapos, yung cash flow nila, yung pinang-i-invest nila, talaga namang sasahod lang ng gagaling. At ano kayang mangyayari doon sa investment? Halimbawa, nagmi-mutual fund. Dito na lang ako sa mutual fund kasi kumbaga 1,000 lang, 5,000 or whatever investment na pinasok. Ngayon, kung halimbawa, wala man lang proper na healthcare, walang proper na insurance, tapos biglang nagkaroon ng medical emergency sa family member, anong gagawin? Kinukuha nung tao yung pera niya sa investment. Kung ano man yung pera na nakalagay sa mga investment niya, kinukuha niya yon. What if yung investment, katulad ng mutual fund, stock market, kinuha during down ang market? So, anong mangyayari? Magiging doble ang iyong lugi. Bakit? Kinuha mo ng palugi ang investment mo at yung iba nga, binibenta pa yung mga pwede nilang ibenta para pambayad sa hospital bills, nagkaroon ng emergency, walang pondo. So, anong mangyayari doon sa investment nila? Bagsak. Nawala. Back to zero. Bakit? Hindi tama yung pag-i-invest nila. Ito ang execution para masabi na tama ang iyong pag-i-invest. Of course, you need to start with Kaiser Saving Program kasi ang Kaiser, meron ka ng healthcare. Yan talaga ang main feature na maaring maibigay sa'yo ng Kaiser Ultimate Health Builder sa'yo. At meron na rin itong kahit papaano na protection or insurance, a little bit of Kaiser ay meron siyang kumbaga add-on na benefits of protection, and at the same time, meron na rin investment income na maaaring ma-receive or matanggap ang isang tao. Kasi nga, ang Kaiser Saving Program, 3-in-1 na siya. And kung halimbawa, dahil yung protection mo sa iyong Kaiser ay maliit lang, you have to make sure na fully protected ka by having most 18 or most GRP. Now, with your most GRP, meron din kasi itong PDF or Premium Deposit Fund na kung saan mag-earn ng interest, kaya, kumbaga, meron ka na ring investment.
Now, syempre, kapag ikaw ay kailangan mong magbuo ng emergency fund, kailangan ito'y nakalagay sa bangko para in case of emergency, madaling makuha, syempre, 'di ba? So hindi hassle for you to withdraw yung emergency fund kung halimbawa nangangailangan ka ng pondo. At kung ikaw ay may utang, kailangan talaga hindi ka lang magre-rely sa sahod mo to do all of this. Kasi kung meron ka namang extra business, halimbawa, you are doing the IMG business, so maaari kang magkaroon ng cash flow para pambayad sa utang mo, para iyong ipang-invest, at maaari pa magdagdag ka ng investment sa mutual fund, stock market, real estate, at kung ano-ano pang mga investment. Kaya nga, when you start building your finances, yung iyong pag-i-invest, sinimulan mo talaga with Kaiser Saving Program na kung saan 3-in-1 na. For example, you will save 5,882 per month. Now, itong amount na ito, 7 years mo lang siyang gagawin na pag-iipon. And of course, meron ka ng 3 na components. Now, syempre, kung halimbawa lang, ikaw ay na-ospital, of course, meron kang short-term coverage sa iyong Kaiser Saving Program, but the Kaiser Ultimate Wealth Builder, ito yung bibigyan ka or ito yung magpo-provide sa'yo ng healthcare benefits kapag ikaw ay matanda na. But again, meron naman siyang short-term benefits or coverage. Again, ito po ay individual. Now, kapag may nangyaring masama sa'yo, halimbawa, second month ka pa lang na nag-iipon, knock on wood, may nangyaring masama sa'yo, ang family mo makakatanggap ng pera, 450,000. Kung halimbawa, ito yung every month na yung savings. At syempre, kapag halimbawa wala namang nangyari, yung pera mo, syempre, mag-earn siya ng interest. Now, with Most 18, kung ito naman ay iyong sinabayan ng Most 18 kasi you want to have sufficient na insurance, of course, kung ikaw naman ay medyo bata pa, nasa mga 20 plus or nasa 30 or 29 years old, so 1 million na face amount na insurance coverage with Most 18, 5,710, annual na po yan. And of course, meron kang minimum na nilalagay sa PDF or dun sa investment fund para mag-grow yung pera mo. Kaya kung halimbawa, you have this, nag-invest ka rin or meron kang account sa Most 18, na kung may nangyaring masama sa'yo, so yung 1 million na face amount ang matatanggap ng family mo, plus of course the interest na nag-gain niya doon sa PDF or sa investment. Kasi kung halimbawa ang isang tao, dediretso doon sa mutual fund, 1,000 or 5,000, yes, meron ka ng investment. But, ano kayang makukuha ng family mo kung ikaw ay nagkasakit? Saan sila kukuha? Kukunin ba nila yung investment mo sa mutual fund? Eh, magkano kinita pa lang yan, di ba? Tapos, kung halimbawa naman, ikaw ay kinuha ng maaga ni Lord, eh, wala po itong insurance na kasama. Purely investment lang na kung saan dapat pinapalago at kumbaga hindi mo aasahan na meron na akong coverage niyan. So dapat ito lang ang ifo-focus ko. Eh magagamit mo yung pera mo sa investment kung ikaw walang proper na financial blocks na tinatawag. You have to be wise doon sa pagbibuild mo or doon sa iyong pag-i-invest para naman hindi sayang ang iyong effort. Hindi naman mawawala or mazizero out or kung baga nakukuha mo lang lalo na kapag halimbawa nawalan ng trabaho, ay titigil na ako sa aking pag-i-invest kasi wala na akong trabaho. So dapat meron ka talagang cash flow. Kung gagawin mo ang IMG business, talaga namang simple or maning-mani na lang talaga yung iyong pag-iipon, yung paghulog mo sa iyong mga investment kasi marami kang income na maaring matanggap from your IMG business. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para sila din ma-aware na tama dapat yung prioritization para hindi naman sila manghinayang kapag nagsimula ngang mag-invest pero hindi naman tama yung naging hakbang nila, magba-back to zero sila.